Ang kagandahan sa bonsai kasi, kakaiba yung mga dahon nila. Kung usual na, sa maniwala at sa hindi kayo, talaga pong namumunga ang mga bonsai. Ano? Ayun, makikita mo na merong mga variations yung kanyang pinaka. So, magsimula na tayo magtanim. At, ayan, nakita nyo yung ating everyone, this is Sir Misunaw of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Paano ba kayo magparami ng inyong bonsai o yung snake plants na mayroong mabibilog na parang dahon, ano? Yung parang mga daliri, nakakita na ba kayo nun? Usually kasi nagpapadami tayo through leaf propagations, yung kinat na leaf, or minsan naman po nagpapadami tayo sa pamamagitan ng divisions of roots kapag may sumusuloy, ano. Pero ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo, no, na pwede tayong magpadami through seeds. Paano nga ba yan, ano? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At isa rin ba kayo dun sa mga nahook sa mga koleksyon ng snake plants, ano? Actually dito sa ating garden, napakarami ko pong collections, ano? At bibida ko sa inyo ngayon yung aking yan, bonsai, ano? Katulad nitong ating bonsai na ito po ay pinopropagate ko through leaves. Kumukuha ko minsan, kinakat ko, no? Tapos sinasaksak ko lang, tapos meron na siyang susuloy, ano? Pwede rin po yung divisions of roots. Pag may sumuloy po na ganyan, yan, katulad nito, may sumuloy, pwede nating ihiwalay, ano, at pwedeng itanim. Sobrang ganda po ng bonsai, no? Pakita ko pa sa inyo yung ating mga koleksyon, lakad tayo pa ganun. Marami pa po dyan, ano, kasi hiwa-hiwalay minsan yung aking mga koleksyon ng bonsai. Dito marami rin, no? Marami rin ako ditong koleksyon ng bonsai. Ayun nga po, kita nyo. Ito, dalawa na. Actually, isa lang yan before. Pero yan, dalawa na ngayon. Ang kagandahan sa bonsai kasi, kakaiba yung mga dahon nila. Kung usual na snake plants natin, talaga makita mo flat yung kanyang mga dahon. Ito pong ating bonsai, mabibilog na parang mga daliri, ano, mga kamay. Yan, yung itsura nila. Kaya maganda sila ang tingnan. Bukod dyan, may mga pattern din po yung kanilang mga dahon, parang yung sa tigre, no, guhit na karaniwan naman po nakikita yan sa mga snake plants, ano. Actually, ang snake plants po, nasa pamilya na siya ng Dracena ngayon, ano, hindi na Sansevieria. Kaya naman, ayan, dahil po dun sa kanyang magandang benepisyo na nag-a-absorb nung mga lason sa hangin. At the same time, malakas pong magbuga ang mga ito ng oxygen, ano. Kaya yung iba nilalagay po ito sa mga rooms, no, para po malinis at ma-enhance yung dumadaloy na hangin sa ating kwarto. So ayan po, meron pa ako dyan na dalawa, tapos ito pa, may mga ilan pa dito. Yan, oh, kita nyo, mabilis po ito magsuloy. Ang kailangan lang po dito, fast draining, no, gamit kayo ng pamis, no, yan, tapos lagyan nyo po ng iba pang mga mixture tulad ng compost, loam soil, pwede na po yan. Mas marami lang yung ganito kasi para mas maiwasan po natin yung pag-root rot, yung overwatering po. Kasi kapag halimbawang yung inyong ginamit na lupa hindi mabilis mag-drain, yan po yung nakukumit natin, ano, yung pagkabulok ng ugat. So yan po, kita nyo, minsan naman yung bonsai po natin, magugulat kayo kasi yung anak nila, ganyan, no, malalapad yung kanyang mga dahon, naiiba yung forma, no. Pero usually po, ganyan po yung mga itsura. Meron din po ako nito mga variegated naman, ano. Puntahan natin yung variegated kong bonsai. So ayan po yung aking iba't ibang klaseng bonsai. May mga variegated bonsai po ako dito. Ito po, yung isa na yan, ayan, pakita ko sa inyo. And makikita mo na merong mga variations yung kanyang pinaka dahon, ano, yung dilaw na yan, no, na sadyang nagpapaganda sa kanya, no. Ito pong mga bonsai, isa po yan doon sa mga
snake plants, no, na paborito rin, ano, at nakagawa na nga po ako ng maraming video about dito sa pagpapadami, no. Pwede nyo i-check sa ating mga playlist. Ito pa, dito pa sa gawin dito meron pa, yan, ito kitang kita yung variegations ng aking bonsai, kita nyo, yan, mas marami po yung madidilaw na part, ano. Ang ganda rin po niyan. Isa nga po ito dun sa mga paborito ko sa mga snake plants, itong mga bonsai natin, ano. So yan po yung ating bonsai. Ngayon naman puntahan natin yung aking bonsai na nagkaroon ng bunga, no. At ngayon tuturuan ko kayo sa pagpapadami ng bonsai sa pamamagitan po ng kanilang mga seeds, no. Sa maniwala at sa hindi kayo, talaga pong namumunga ang mga bonsai, ano. Actually po, ang mga bonsai magpo-produce po na po yan ng katulad dun sa snake plants na flower, no. Yung makikita nyo po na parang mabango, no, kapag halimbawang magdadapit hapon, dyan na umaamoy, ano. Ganon din po yung kanyang bulaklak, ano. And kapag nag-pollinate po yung mga bulaklak, maaari na po yung mag-produce ng bunga. Sa una po, nagiging bunga ng ating bonsai, yung pong kulay green na bilog-bilog, no. So makita nyo po ito, hinog na po yung ating bonsai, ano, yung kanyang pinakabunga na hinog na po siya, no, kaya naging red na po siya. Tapos eventually po magiging orange. Ganito po yung itsura. And eventually kapag halimbawa pong nag-dry yan, katulad po nito, yan, pwede na po yung kuhanin, ano. At yung mga kulay orange na yan, malalambot po, pwede nyo na rin kuhanin yan kasi natatalupa na yan. Yan, yan po yung buto niya, napakalaki ng buto, no. Ganyan po yung itsura ng buto ng ating bonsai, no. So eto, kukuhanin natin ngayon yung ilan, tapos ilulubog natin kasi yung iba medyo matigas pa po yan, kapag halimbawa pong pinindot nyo, ayan, hindi pa katulad ng brown na yan, hindi pa yan makukuha, no. Pero kapag halimbawa pong ito, yung mga ganito ng forma, yan, pwede na po yung pisain, ano. So kuha na tayo nito, mag-harvest tayo ng ilan sa ating mga bonsai. Yung maitatanim ko lang ngayon, ano. Sa ibang araw na lang ako magtatanim, pero this one kasi may mga brown na, no, nasunog na. And yan, maganda na kapag ito nailagay natin sa lupa, tiyak na po natutubo yan, ano. So yan, kuhanin na natin. Napakadalang po na magpabulaklak ng mga snake plants, ano. Sabi nga once in a blue moon, pero kapag yung plants nyo nag-root bound na, at the same time po nabibigay sa kanya yung magandang sunlight at saka po yung magandang pag-aalaga, taas mataba pa yung lupa, ang nangyari po dyan, mafu-force yung inyong halaman na maglabas ng bulaklak, ano. At sinasabi po na maswerte yung paglabas ng bulaklak, dahil nga po madalang yung paglabas ng bulaklak ng mga snake plants, talagang tinuturing na maswerte dahil meron kayong mga wish na matutupad, merong magandang mangyayari sa inyong buhay kapag halimbawang namulaklak ang inyong snake plants, ano. So ang bonsai is family ng snake plants, kaya naman ito ay maswerteng maituturing, no. So kumuha pa tayo ng ilan at atin po yung itatanim at papakita ko sa inyo kung paano natin yan mapaparami, no. So laglag muna natin yan, and ayan yung ating snake plants na seeds, ano. So magsimula na tayo magtanim at ayan, nakita nyo yung ating mga nakuha, ayan, no. So meron na tayo nabalatang kanina, ayan, no, ganyan yung itsura nya. So yan, lubog lang natin ganyan na medyo mababaw. So ito naman, mabubulok naman talaga siya ng kusa, kaya lang mas tutulungan natin siya sa pamamagitan po ng pagpindot. Yan, mas mabilis siyang makakapag-germinate, ano, yung ating mga seeds kapag ganyan. So yan, baon lang natin yung ganyan, tapos yan,
baon lang natin, no, yung mga nabalatan na. Pero kahit hindi yan balatan, tutubo yan, no. So ayan, ito pa, ito malaki-laki tong isa na to. Ayan. Nung dati, sanay ako na ang ating mga tinatanim ay paps. Nasurpresa talaga ako kapag namumulaklak ang aking mga snake plants. Siguro sa tagal ko na ring nag-aalaga ng snake plants, ang dami ko ng mga nakikita sa kanilang pagbabago, ang dami ko na nakikitang something na kakaiba. Kapag kayo matagal na nag-aalaga ng mga isang klase ng halaman, diyan nyo madidiscover yung ilan sa mga kakaibang nangyayari sa kanila, no? Kasi minsan kapag halimbawa bago pa lang tayo sa paghahalaman, kontento na tayo kung ano yung nakikita natin. Pero ako dito sa garden, may mga times na nasusurprise ako dahil meron pong mga nangyayaring kakaiba, katulad po nung mga ibang itsura nila kapag bata pa, paglaki nila, naiiba yung forma, naiiba yung itsura na first time ko lang na-encounter, ano. Pero now na na-encounter natin yung mga ganito, ayan, gusto kong i-share sa inyo para makita nyo rin na ang mga bonsai pala or ang mga snake plants pala ay nagkakaroon din po ng bunga at buto, no. So yan, paghalagay natin, tabunan lang natin ng berry light, wag naman masyadong madami, no, para mabilis yung pag tubo, ano. Tapos spray lang po tayo ng ganyan, no. Ang ginamit ko nga palang lupa dito is yan, compost tsaka yung bulok na carbonized rice hull, no. At hindi ako gumamit ng mababato. Sa umpisa, ganyan po tayo kapag nagpo-propagate. Ginagamit natin ito kasi mas mabilis silang mag-ugat, no, mas mabilis silang mag-retain ng moisture na makakatulong po, no, para sa seed germination. So spray lang po tayo lagi ng ganyan, and misting ang tawag yan, ano. Ito ilagay nyo muna po dun sa mga bright na area, no, at dun sa hindi mauulanan, kasi kapag halimbawang ito nabagsakan ng ulan, matatanggal yung mga lupang nasa ibabaw, no. Pero kapag nakakita na kayo ng konting sprout, ayan, pwede nyo nang ilabas yan, ano. At ito basta sa bright lang po na area muna, no. Tas alaga lang kayo sa misting, ano. At makita nyo yan ilang linggo, or even kung mabilis yung pag-germinate ng seeds, araw lang po makikita nyo na meron ng sumusupong dyan, ano. At bibigyan ko kayo ng update sa mangyayari dito sa ating pagtatanim ng buto ng ating bonsai na snake plants. So ayan mga ka-MDP, isang halaman na naman na napropagate natin sa araw na ito, and manatiling nakatutok po sa ating channel para sa iba't ibang klase ng halaman na ating pinapadami, no. At maraming salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.